Chapter 10. How's your presentation? Anong sinabi ng lolo mo sa'yo? Excited na tanong ni Melanie sa anak niya. Diretso lang naman ang lakad ni Tyrone habang nakasunod sa kanya ang kanya ina. Well, Lolo said I did well today, that's all. Tanging sagot niya na ikinatuwa ni Melanie. I told you naman anak na kaya mo. Wala ka lang sa focus, the truth is hindi ko naman magagawa to kung hindi dahil kay Zarina. She helped me a lot to finish my proposal. Pag-aamin ni Tyrone dahil ayaw niya nang sa kanya lang ang credit lalo na at totoo namang hindi lang siya ang gumawa ng proposal. Iyon ba ang dahilan kung bakit magkatabi kayong natulog sa sofa? Napakunot ng noo si Tyrone sa kanya hinarap ang kanyang ina. Maaga na naman kayong nagpunta sa bahay. Ang sabi nyo kara-rating nyo lang nang magising ako. May sinabi na naman ba kayo kay Zarina? Anas niya. Wala akong sinabi sa asawa mo. Nagpunta lang naman ako dun para kamustahin kayong dalawa. Sagot niya pero tila ba hindi naniniwala sa kanya ang anak niya. You can ask Zarina kung may nasabi na naman ba ako sa kanya o kung napag-alitan ko siya. Aniya pa na hindi na sinagot ni Tyrone. Nang makarating siya sa office niya ay nag-message siya kaagad kay Zarina. Susunduan niya ito before lunch para sabay silang kumain sa isang restaurant. Tell me anak, may gusto ka ba kay Zarina? Tanong ni Melanie. Hindi naman napansin ni Tyrone na sinundan pala siya ng kanyang ina hanggang sa office niya. Wala akong gusto sa kanya. Diretsyong sagot nito na ikinatango ni Melanie pero marami siyang ipinagtataka. Ikaw ang nagluluto ng pagkain yung dalawa, nahuli ko kayong magkayakap sa sofa and something happened na rin sa inyo sa condo mo and now you asked her for lunch. Ano ba talagang totoo? Napabuntong hininga na lang si Tyrone dahil lahat na lang ay tanungin ng kanyang ina. Hindi man lang ba siya nito bibigyan ng privacy? I just want to thank her, Mom. That's all. Huwag mong bigyan ng mali siya ang lahat ng mga ginagawa ko. Seryoso niyang wika rito. Hindi lang mapigilan ni Melanie na hindi magtaka dahil walang nakarelasyon ang anak niya sa maraming taon tapos ngayon ay nagbibigay ito ng pakialam sa isang babaeng hindi naman nito lubos na kilala. Pagsapit ng lunch ay lumabas na si Zarina ng office nila at nagtungo na sa entrance ng kumpanya para doon na lang hintayin si Tyrone. Palaisipan pa rin sa kanya kung anong dahilan ng pag-aakit ni Tyrone ng lunch sa kanya. Saan ka pupunta? Aalis ka na naman tapos hindi babalik sa tamang oras. Nilingan ni Zarina si Natalie na palabas din ng kumpanya. Kakain lang ako ng lunch babalik din ako after. Tanging sagot ni Zarina pero inismiran siya ni Natalie. Late ka nang pumasok kanina. Huwag mong gamitin ang pagiging Jimenez mo Zarina. Empleyado ka lang ng kumpanya at kahit na isa ka sa mga nasa matataas na posisyon, sa tingin mo tamang pag-uugali ang malate sa trabaho. Panenermo ni Natalie. Sa ngayon, mas mataas ang posisyon ni Natalie kesa kay Zarina. Don't worry, ibabalik ko siya sa tamang oras. Singit naman ni Tyrone nang makarating siya. Tyrone, usual ni Natalie. Nilapitan ni Tyrone si Zarina at hinawakan ito sa bewang. Nakasunod naman ang tingin ni Natalie sa kamay ni Tyrone. Naiinis siya, dapat siya ang kasama ni Tyrone ngayon, siya dapat ang pinupuntahan ni Tyrone at hindi si Zarina. Kakain lang kami ng lunch pagkatapos ay ihahatid ko na siya rito. Sisiguraduhin kung hindi na siya late. Kasalanan ko rin kung bakit siya na late kanina, hindi ko siya naihatid ng maaga. Hatid sundo mo siya, tanong ni Natalie. Nilingan naman ni Tyrone si Zarina sa kanya itong initian. Tipid lang namang ngumiti si Zarina sa kanya inalis ang kamay ni Tyrone na nasa bewang niya. Yeah, excuse us. Tipid na sagot ni Tyrone sa kanya pinagbuksan ng pintuan si Zarina. Inis namang napapadyak sa sahig si Natalie. Kailangan pa ba talagang ipakita sa kanya ang sweetness nilang dalawa? Ma'am Natalie, naghihintay na po ang client sa inyo. Wika sa kanya ng secretary niya. Inis namang sumakay si Natalie sa sasakyan niya. Samantala naman, idinala ni Tyrone sa isang steakhouse si Zarina. Inilibot ni Zarina ang paningin niya, mga gamit pa lang nagsusumigaw na ng karangyaan ang restaurant. Palagi siyang idinadala sa ganitong lugar ng mga magulang niya noong nabubuhay pa ang mommy niya pero simula nang mamatay ang mommy niya never na siyang nakapunta sa mga luxurious restaurant. Hindi ba mahal sa ganitong restaurant? Isang menu lang ng steak nila umaabot na ang 10,000, pwede namang sa mga fast food na lang tayo kumain. Mahinang saad ni Zarina.
Marami pang pila nang pumasok sila pero dahil maagang nakapag-reserve si Tyrone, hindi na nila kailangang pumila at maghintay. Don't worry, my treat. Gusto ko lang nasuklian yung tulong mo sa akin kagabi para matapos ang proposal ko. Na-late ka pa sa trabaho mo nang dahil sa akin. Successful ang presentation ko kanina at ang pag-close ng deal sa mga client. I can really say na forte mo ang business dahil hindi ka man lang nahirapan na tapusin ang proposal ko. Thanks for that, you don't need to thank me. Ibinabalik ko lang naman yung mga tulong mo sa akin. Sagot naman ni Zarina na ikinangiti na lang ni Tyrone. Nang dumating na ang mga order nila ay nagsimula na silang kumain. Ilang taon din bang hindi nakakain ng steak si Zarina? Hindi niya na matandaan. Austin had never taken her to this kind of restaurant. Siya nga pala, I remember na may kambal kang anak at hindi mo na sila nakikita. How are they? May balita ka ba sa kanila? Tanong ni Tyrone na bahagyang ikinagulat ni Zarina. Ayaw niyang buksan ang tungkol sa mga anak niya dahil hindi naman yun obligasyon ng ibang tao. Nilunok naman muna ni Zarina ang laman ng bibig niya bago siya nagsalita. Hawak pa rin sila ni Tita Natalia, hindi pa rin niya sinasabi sa akin kung nasaan sila. For the past years I really want to be with them pero natatakot din ako na baka hindi ko sila kayang alagaan, natatakot ako na baka bumalik ako sa nangyari sa akin bago ko sila isilang. Kinailangan kong magpagaling because of the trauma na nakuha ko noong naaksidente ako kasama si mommy. For now, I can say that I'm fine pero paano kung mawala na naman ako sa sarili ko? Paano ang mga anak ko? Paano kung ako mismo ang makasakit sa kanila? Gusto ko na silang makuha, gusto ko na silang makasama but I'm still scared lalo na ngayon na pilit kong kinakalaban ang stepmom ko. Sagot niya habang nasa pagkain ang paningin niya. Sa nakikita naman ni Tyrone, Zarina is perfectly fine, she's just scared. Gusto mo ba silang makuha mula sa stepmom mo? Tiningnan ni Zarina si Tyrone na nakatingin na rin sa kanya. But how? Hindi ko alam kung nasaan ang mga anak ko. Hindi ko rin alam kung paano ko sila makukuha gayong hawak sila ni Tita Natalia. Don't worry, I'll help you. Nagliwanag ang mukha ni Zarina. Talaga bang tutulungan siya ni Tyrone? Pero nahihiya siya dahil hindi naman ito kasama sa usapan nilang dalawa. Walang obligasyon si Tyrone sa mga anak niya. Anong tulong ang pwede niyang ibigay kay Tyrone kapalit ng pagtulong nito sa kanya ngayon? Really? Hindi maitago ang excitement sa tinig ni Zarina. Napatikim naman siya dahil masyado siyang excited. I mean, really? Aniya in a low voice. Yeah, of course. Susubukan natin silang kunin. Alam kong marami ka pang mga plano at pwedeng makahadlang ang mga anak mo sa iyo dahil mahahati na ang oras mo pero pwede mo naman silang ipaalaga sa ibang tao na alam mong hindi sila masasaktan at mabibisita mo sila kung kailan mo gusto. Napangiti naman si Zarina dahil tama si Tyrone. Pwede niyang iwan ang mga anak niya sa kaibigan niyang si Hailey o sa ibang tao na pwede niyang pagkatiwalaan. Sa paraan na yun, magiging panatag siya dahil alam niyang hindi na sila masasaktan o magugutom pa. Thank you so much, Tyrone. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko sa iyo para tulungan mo ako. Sinserong saad ni Zarina. Ngumiti na lang si Tyrone saka ito muling kumain. Hindi ko rin alam kung bakit gusto kitang tulungan. Ani naman ni Tyrone sa isip niya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Pakiramdam niya may malalim siyang connection kay Zarina. Kahit na alam niyang wala siyang mapapala sa pagtulong niya kay Zarina, gusto niya pa rin itong tulungan. Nang matapos silang kumain ay napahaplos si Zarina sa tiyan niya dahil ramdam niya ang paghikit nito sa dami niyang nakain. Thank you sa masarap na lunch. Naparami yata ang kain ko, ang bigat sa tiyan. Anas niya na ikinatawa na lang ni Tyrone. Ibinigay na ni Tyrone ang card niya sa waiter para magbayad saka sila lumabas ng restaurant nang maibalik ito sa kanya. Nakangiting nakamasid si Zarina sa labas ng bintana. Nakakahinga siya ng maluwag, nakakapagpahinga na ang utak niya mula sa mga sigaw at galit sa kanya ng stepmom niya. Siguro blessing in disguise na rin ang panloloko ni Austin sa kanya dahil kung hindi siya nito niloko baka hanggang ngayon hawak siya ng stepmom niya sa leeg. Nang makarating na sila sa kumpanya ay nilingon pa ni Zarina si Tyrone bago bumaba. Thank you ulit, pagpapasalamat niya na ikinatango lang ni Tyrone.
Sasunduan kita mamaya, kapag na-late ako tawagan mo ako kaagad dahil baka hindi ko na naman mamalayan ang oras. Tumango na lang si Zarina sa sinabi ni Tyrone. Kumaway na lang siya rito nang umalis na si Tyrone. May ngiti sa labi niyang pumasok ng kumpanya. Dumiretso na siya sa production room para ipagpatuloy ang paggawa niya sa gown na kailangan niyang tapusin ng 1 linggo. Masaya ka sa date niyo? Anong klaseng ngiti yan? Do you like him? Nilingan ni Zarina si Natalie na nasa likod niya na pala. Nakasandal ito sa pintuan habang magkakrus ang mga kamay niya sa dibdib. Hindi na lang ito pinansin ni Zarina at muling pinagpatuloy ang ginagawa niya. Kaya ba hindi ka nasaktan nang malaman mong niloloko ka ni Austin dahil may iba ka ng gusto? Panggugulo pa rin ni Natalie. Napabuntong hininga na lang si Zarina. Hindi ako katulad mo. Tanging sagot niya pero hilaw na tumawa si Natalie. Masaya ka sa ginawa mong pang-aagaw. Masaya ka sa date niyo. Nakikita ko naman sa mga mata mo na nag-e-enjoy ka sa tuwing kasama mo si Tyrone. Napangisi naman si Zarina sa kanya hinarap ang kapatid niya. Ikaw Natalie, masaya ka ba nang inagaw mo sa akin si Austin? Masaya ka ba sa tuwing nagde-date kayo habang nakatalikod ako? I'm sure, nag-enjoy ka. Balik niya namang wika. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Natalie sa inis. Huwag kang mag-alala, panandalian lang ang kasiyahan na nararamdaman mo kaya enjoy ka muna ngayon. Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Nagkibit balikat lang si Zarina. Then let's see kung sino ang huling hahalaklak sa ating dalawa. Sagot ni Zarina. Inis nang tinalikuran ni Natalie si Zarina. Napabuntong hininga si Zarina, sino nga ba sa kanila ang huling halakhak? Isinama sa meeting si Zarina pero wala naman siyang ginagawa kundi ang maupo at makinig lang. Nilalaro niya ang mga daliri niya nang maramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Tiningnan niya ang nasa harapan niya at nagsalubong na lang ang mga kilay niya nang makita niya si Owen, ang pinsan ni Tyrone. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Zarina sa isip niya. Napataas siya ng kilay nang ngitian siya nito. Zarina, are you listening? Nilingan ni Zarina si Natalie na nasa harapan at siya ang nagpapaliwanag ng mga gagawin nila. Galit na naman ang mga mata ni Natalie kay Zarina kahit na wala naman siyang ginagawa. Of course, I am. Tanging sagot niya. Naiinis si Natalie dahil nahuli niyang magkatitigan si Owen at Zarina. Nang matapos ang meeting nila ay aalis na sana si Zarina nang tawagin siya ni Owen. What? Masungit niyang tanong dito. Mr. Fuentes, ako ang makakasama mo sa gagawing project. Singit ni Natalie. Umalis naman na ang mga kasama nila sa meeting hanggang sa silang tatlo na lang ang naiwan sa loob ng conference room. Siya ang gusto kong makasama, turo ni Owen kay Zarina. Parehong nagsalubong ang mga kilay ni Zarina at Natalie. She's just an employee here, Mr. Fuentes. Ako ang makakasama mo sa gagawing project ng mga kumpanya natin. Ani ni Natalie. Wala ring balak si Zarina na gawin ang project kung ang pinsan ng asawa niya ang makakasama niya. Ngumisi lang naman si Owen habang nakatingin kay Zarina. But she's one of the heiresses of this company. May karapatan naman akong mamili kung sino ang gusto kong makasama, right? Napaigting ang panga ni Natalie sa kanya tiningnan si Zarina. Bakit ba siya na lang ang palaging pinipili? Ano bang mali sa kanya para talikuran siya ng mga Fuentes? I'm sorry, Mr. Fuentes pero hindi ako ang nararapat na makasama sa upcoming project nyo. Designer lang ako dito at wala akong alam sa project na gagawin nyo. Hindi kita matutulungan. Seryoso namang sagot ni Zarina. May partnership na ang kumpanya nyo sa kumpanya namin. You're a designer like you said kaya ikaw ang kailangan ko. Magaling ka sa drawing, hindi ba at yun naman ang kailangan sa isang engineering company? Sa fashion design lang ako, hindi sa engineering, Mr. Fuentes. Mga damit at gown lang ang kaya kong i-design at hindi isang building. Hindi ako ang taong kailangan mo, I don't care, kung hindi ka sasama sa amin sa project na ta. I will talk to Chairman Fuentes to just cancel this project and find another company na deserve ng partnership namin. Seryosong saad ni Owen. Natahimik na lang si Natalie sa kainis niyang tiningnan si Zarina na hindi na rin may pinta ang mukha. Nandyan naman si Natalie at ibang empleyado na pwedeng makasama ni Owen pero si Zarina pa ang napili niya. Tumayo na si Owen sa kanyang initian si Zarina. Alam ni Zarina na inaasar na lang siya ni Owen. See you tomorrow, ladies.
Pagpapalam ni Owen at umalis na ito. Inis na ibinagsak ni Natalie ang mga hawak niyang papeles habang nananatili naman si Zarina sa pwesto niya. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka ba sumama sa meeting? Ako ang nagpapakahirap na magplano para sa project na kasama natin ang Fuentes Corporation. Ako ang nagpupuyat para sa plano at sa lahat pero bakit ikaw ang pinipili niyang makasama? Tandang padamdam. Anong balak niyang gawin sa akin? Gawing assistant. Tandang padamdam panipik. Nang gagalaiti na naman sa galit si Natalie, hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko rito. Tinawag lang ako ng isang empleyado at sinabi na may meeting. Subukan mo pang kausapin si Owen at kumbonsihin na mag-hire na lang kayo ng professional dahil wala naman akong alam sa engineering. Hindi ko rin siya gustong makasama sa isang trabaho. Blankong wika ni Zarina sa kanya iniwan si Natalie sa conference room. Paglabas ni Zarina ay kunot-noo niyang tiningnan si Owen na naghihintay pala sa labas ng conference room. Ano bang kailangan mo? Tanong niya rito. I just want to make sure na seryoso kayo sa pakikipag-partner sa amin dahil kung hindi sabihin niyo na lang ng maaga para hindi nasasayang ang oras at pagod ko. Seryoso nitong Saad. Mr. Fuentes, we really want the partnership of our company pero mas mabuti kung mag-hire na lang kayo ng professional. Si Natalie ang gumagawa ng plano kaya mas mabuting pag-usapan yung dalawa ang mga gagawin nyo. I'm just an employee here, mahina hong pagpapaliwanag ni Zarina. Makalipas naman ang ilang minuto ay lumabas na rin si Natalie na salubong pa rin ang mga kilay. Mr. Fuentes, you're still here, anas niya. Kakausapin ko na lang si chairman na hindi nyo na itutuloy ang project. Nataranta naman si Natalie sa sinabi ni Owen. No, itutuloy natin ang project. Kung ano man ang nasabi ni Zarina, ako na lang ang hihingi ng pasensya. Then talk to her and convince her na sasama siya sa atin sa paggawa ng project. Ani ni Owen at tuluyan nang umalis. Napahilot na lang si Zarina sa sentido niya. Ano bang kailangan sa kanya ni Owen? May kailangan pa siyang tapusin tapos ngayon may iba na naman siyang trabaho. Wala naman siyang alam sa engineering. Inis na humugot ng malalim na buntong hininga si Natalie. Ayaw kitang makasama sa trabaho pero ayaw ko rin namang i-cancel ang project na to. Ilang gabi na akong nagpupuyat para lang matapos ang plano, para lang may present kay Owen. Hindi ako makakapayag na ikaw ang sisira ng mga ginawa ko. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa project. Masungit na wika ni Natalie, napipilitan pa siya na makasama si Zarina. Napapailing na lang si Zarina nang maiwan na siyang mag-isa. Ang plano niya ay mabawi ang kumpanya sa stepmom at kapatid niya hindi para sumama sa kung anong project ng kumpanya. Inis na ibinaba ni Natalie ang mga papeles na hawak niya. Kunot-noo naman siyang tiningnan ng kanyang ina. Anong problema mo? Tanong ni Natalia sa anak niya saka muling tiningnan ang bagong nail extension niya. Nakakainis lang, bakit ba palagi na lang si Zarina ang gusto nila? Ano bang meron kay Zarina? Ano bang nakikita nila sa kanya na hindi nila nakikita sa akin? Bakit nyo ba kasi hinayaan na makabalik si Zarina dito? Naiinis na saad ni Natalie saka siya naupo sa sofa at hinilot ang sentido niya. Ano bang nangyari? That bitch. Inagaw na nga sa akin si Tyrone pati ba naman si Owen. Napataas ang kilay ni Natalia at tiningnan ang anak niya na stress na. What do you mean? Tanong lang nito, sumama siya sa meeting namin kanina na hindi naman dapat siya kasama. Kasama namin ang team ng Fuentes Corporation at pinag-uusapan na namin ang mga gagawin namin. Kahit na wala akong alam sa engineering, pinaghirapan kong pag-aralan ang mga planong gagawin namin tapos si Zarina ang gustong makapartner ni Owen. Mom, ayaw ko siyang makasama sa trabaho. Tila batang pagsusumbong ni Natalie. Sinabi pa sa akin ni Owen na kapag hindi sumama si Zarina sa amin sa project, kakausapin niya si chairman at i-cancel na lang ang partnership. This is frustrating. Minamalas ako ng dahil kay Zarina. Dagdag pa niya, sinabi niya yun. Of course. Kaya kahit na ayaw kong kausapin si Zarina na sumama sa amin wala akong nagawa kundi ang kausapin siya. Ano ba kasing nakikita ng mga Fuentes kay Zarina? Is it because she's the legal daughter? Anak din naman ako ni Daddy, isa rin naman akong Jimenez. Patuloy na pagrereklamo ni Natalie. Inis siyang samandal sa sofa at pinag-cruise ang mga kamay niya sa dibdib.
Ramdam ni Natalia ang stress at galit na nararamdaman ng anak niya. Alam niyang nagsisimula na si Zarina na pestehin ang buhay nilang mag-ina. Talaga bang sinusubukan siya ni Zarina? Mabait pa siya sa mga oras na ito pero kapag naubos na ang pasensya niya kay Zarina, wala na siyang pakialam kahit na anak pa ito ng asawa niya. Piliin mo ang binabangga mo, Zarina. Ani ni Natalia sa isip niya. Mom, anong gagawin ko? Naiinis pa ring saad ni Natalie. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang mga magulang ni Owen. Ipagkakasundo kita sa anak nila. Dalawa ang magiging tagapagmana ng Fuentes Corporation kaya okay lang na hindi ikaw ang naging asawa ni Tyrone. Dahil hindi si Tyrone ang naging asawa mo, si Owen na lang ang para sa'yo. Ang balita ko ay mas pabor si Chairman Fuentes kay Owen ngayon kesa kay Tyrone. Mas mataas ang posisyon ni Owen sa Fuentes Corporation kesa kay Tyrone. Isa lang ang pwedeng maging tagapagmana ng Fuentes Corporation at dapat si Owen Fuentes yun hindi si Tyrone. Makikipagkasundo tayo sa pamilya ni Owen kaya tingnan ko na lang kung hanggang saan ang yabang ng Melanie Fuentes na yan. Nakangising saad ni Natalia. Napaayos naman sa pagkakaupo si Natalie dahil tila ba nagkaroon siya ng pag-asa para maging Mrs. Fuentes. Really? Can you do that? Bakas ang excitement sa tinig niya. Lalong napangisi si Natalia dahil sa excitement na nararamdaman ng anak niya. Biglang nagbago ang mood nito. Of course, kung hindi kumampi sa atin ang isang Fuentes, may isang Fuentes pa naman. Fuentes versus Fuentes and Jimenez versus Jimenez, matira matibay na lang. Napangiti naman si Natalie sa sinabi ng kanyang ina. I like that, pero kakakasal pa lang ni Tyrone at Zarina, ibig bang sabihin niya next year pa kami ni Owen? Tila sigurado na kaagad si Natalie na pakakasalan siya ni Owen. Kapag nakausap ko na ang mga magulang ni Owen, pwede na kayong ikasal kapag pumayag sila. I don't care about that pamahiin. Kung malasin man ang isa sa inyo, si Zarina yun at hindi ikaw. Lalo namang na-excite si Natalie. Hindi na magagawang agawin ni Zarina si Owen sa kanya dahil kasal naman na ito kay Tyrone. Sabihin mo sa akin kaagad mom kapag nakausap mo na ang mga magulang ni Owen. Ani ni Natalie na ikinatango ni Natalia, nang matapos kumain ng dinner ni Zarina at Tyrone ay naupo silang dalawa sa sofa. Pareho silang nakaharap sa laptop nila. Nang maalala ni Zarina si Owen ay tiningnan niya si Tyrone. Kumusta ang relasyon mo kay Owen? In good terms ba kayong dalawa? Tanong niya, napahinto sa pagtitipa sa keyboard niya si Tyrone sa kanya tiningnan si Zarina. Why did you ask? Kunot noo niyang tanong. Ayaw na ayaw pa naman niyang pinag-uusapan si Owen. Wala lang naman, tanging sagot ni Zarina. Are you interested in him? Tiningnan ni Zarina si Tyrone at hindi may pinta ang mukha nito. Nagtanong lang siya, interesado na kaagad. Hindi, natanong ko lang. Aniya at muling ibinalik sa laptop ang atensyon niya. Hindi na lang din nagtanong pa si Tyrone dahil baka pag-awayan pa nila ang pinsan niya. Kinabukasan, didiretso na sana si Zarina sa production room nang harangin siya ni Owen. Hindi naman sila magkakilala pero bakit siya ang ginugulo nito? Lalampasan niya na lang sana si Owen nang magsalita si Owen. Kunwari ba hindi mo ako nakita? Wika ni Owen kaya napahinto sa paglalakad si Zarina. Hinarap ni Zarina si Owen. Ano bang kailangan mo? May trabaho pa ako na kailangan kong tapusin ngayong linggo. Pwede nyo naman muna pag-usapan ang mga plano nyo pagkatapos ay gagawin ko na lang ang ipapagawa mo. Siya nga pala, marunong lang ako mag-drawing ng mga damit at gowns pero wala akong alam sa pagdodrawing ng mga building gaya ng gusto mo kaya kung gusto mo ng mas maganda at successful na project. I suggest you na mag-hire na lang ng professional, yung may alam talaga sa engineering. Seryoso niyang saad, ngumisi lang naman si Owen sa kanya. Do you really want to cancel this project? Napairap na lang si Zarina, alin ba sa mga sinabi niya ang hindi naintindihan ni Owen? Wala akong sinabi na gusto kong i-cancel. Ang akin lang naman, mag-hire kayo ng mas magaling. We already did that pero sasama ka pa rin sa project. Matigas pa ring saad ni Owen. Mr. Fuentes, good morning, hindi ko alam na maaga ka palang pumasok ngayon. Singit ni Natalie nang makita niyang magkasama si Zarina at Owen. Miss Natalie, kinausap mo na ba talaga ang kapatid mo tungkol sa project? Wika ni Owen kay Natalie kaya nilingon ni Natalie si Zarina.
Maaga pa pero pakiramdam niya masisira na kaagad ang araw niya. Don't worry, nakausap ko na siya at sasama siya sa atin. We have meeting alas 8:30 this morning, Zarina. Be on time. Saad ni Natalie kay Zarina na tila ba wala nang magagawa sa desisyon ng 2 taong nasa harap niya. Dun muna tayo sa office ko, Mr. Fuentes, para mapag-usapan pa natin ang mga plano sa project. Bilang ni Natalie kay Owen. Sumama naman na si Owen kay Natalie. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zarina saka siya pumasok sa production room. Paano niya matatapos ang design niya kung mahahati ang oras niya? Nakayuko lang si Tyrone habang nanggagalaiti na naman sa galit ang lolo niya. Iniisip niya kung saan niya ba nailagay ang mga dokumento na ibinigay sa kanya. Sa dami ng mga papeles na ibinigay sa kanya ngayong linggo, hindi niya na matandaan kung saan niya nailagay ang isang dokumento na hinahanap ng lolo niya. Galit na ibinagsak ni Chairman Fuentes ang folder na hawak nito sa lamesa. Ang akala ko ay nagbago ka na pero hanggang ngayon hindi mo pa rin alam ang ginagawa mo. Nasaan ba ang utak mo, Tyrone? Nasa bakasyon pa rin ba? Tandang padamdam panipik. Sigaw nito sa kanya, na misplace lang naman niya ang mga dokumento pero para bang napakalaki na ng kasalanan niya. Hahanapin ko na lang, Chairman. Magalang niyang sagot. I need that document now. I organize mo ang lahat ng mga gamit mo para hindi mo nakakalimutan kung saan mo inilalagay. Ano bang pumapasok dyan sa utak mo, ha? Ang balita ko ay na-late ka pa sa meeting nyo ng client mo, what happened? Bakit ka na-late? Dahil hinahanap ko ang dokumento na kailangan nyo, medyo traffic din kanina kaya. Useless reason, hindi mo pwedeng idailan na lang palagi sa mga client mo ang traffic dahil araw-araw naman ay traffic sa bansang to kaya agahan mo na lang pumunta. Tuldok. Pinag-aral kita sa magandang university, nakapagtapos ka naman ng pag-aaral pero saan mo ba idinadala ang utak mo? Patuloy na panglalait ni Chairman Fuentes sa apo niya. Napapahilot na lang si Chairman Fuentes sa noo niya. Nananatili namang nakatayo at nakayuko si Tyrone. Nakakuyom ang isa niyang kanaw, pinipigilan ang sarili na hindi patulan ang bawat sigaw at galit sa kanya ni Chairman lalo na at alam niya naman na siya ang mali. Umalis ka na sa harapan ko. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin ngayong maghapon dahil baka makalimutan kong apo kita. Pagkasabi noon ni Chairman ay umalis na si Tyrone. Inis niyang ginulo ang buhok niya. Hindi na siya dumiretso sa office niya kundi ay umalis na siya ng kumpanya. Hindi niya alam kung may lihim bang galit sa kanya ang Chairman. Mga mali na lang niya ang palaging nakikita nito. Dumiretso ng bar si Tyrone, gusto niya lang magpalamig ng ulo dahil pakiramdam niya ay sasabog ito sa sobrang inis. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang bumalik sa kumpanya ng lolo niya dahil sa tuwing napapagalitan siya, sa tuwing sinisigawan siya, bar ang nagiging takbuhan niya. Hindi niya nakilala ang sarili niya sa tuwing nalalasing siya. Samantala naman, ni Bob Oring na si Zarina habang nakaupo. Halos maghapon na nilang pinag-uusapan ang mga plano nila. Marami silang mga kasama na professional kaya hindi niya maintindihan kung bakit gusto pa siyang isama ni Owen sa project. Pinapaikot niya lang sa mga daliri niya ang hawak niyang ballpen. Nahihiya na siya dahil siya lang ang hindi nagsasalita o may naaambag man lang sa meeting nila. Seryoso namang nakatitig si Owen kay Zarina. Gusto niya lang asarin ang asawa ng pinsan niya. Siguradong sasabog na naman sa galit si Tyrone kapag nalaman niya ang ginagawa ni Owen kay Zarina. Let's take a break first, wika ni Owen dahil pagod na rin siya. Naghahalo-halo na sa utak niya ang mga pinag-uusapan nila. Mabilis namang tumayo si Zarina at umalis na kaagad ito. Bumalik si Zarina sa production room para ipagpatuloy ang ginagawa niya dahil 1 linggo lang ang meron siya para matapos ito. Zarina, mabuti naman at nandito ka na dahil kanina pa ako pabalik-balik dito. Baka nakakalimutan mong may 1 linggo ka lang para matapos ang ginagawa mo at maipakita mo sa akin ang outcome ng design mo. Wika ni Gary nang makita niya na si Zarina. Napapagod na rin si Zarina pero hindi siya pwedeng sumuko. Naiintindihan ko ma'am, susubukan kong tapusin to bago matapos ang linggo. No, hindi mo pwedeng subukan lang, kailangan mong gawin dahil kung hindi ka naman seryoso sa ginagawa mo, hindi kita kailangan sa team ko. Kasali ang team ko sa isang fashion week sa France sa susunod na buwan.
Kung hindi mo matatapos sa ibinigay kong oras sa'yo ang design mo, paano kita isasama sa team ko? Tandang padamdam panipik. Sigaw nito. Naiintindihan naman ni Zarina na mahalaga ang bawat oras pero paano niya ba hahatiin ang katawan niya sa mga trabahong ibinigay sa kanya? Gusto mo bang ikaw ang alisin ko sa sarili mong team? Sabat ni Owen kaya napatingin sa kanya si Zarina at Gary. Mabilis namang nakilala ni Gary ang taong nasa harapan nila ngayon. Mr. Fuentes, nakayuko niyang wika. Tiningnan ni Owen ang ginagawa ni Zarina at halos wala pa itong cade sign design. May kailangan po ba kayo sir? Malambing na tanong ni Gary. Kanina lamang ay galit ang tono nito pero dahil si Owen na ang nakaharap para bang biglang lamambot ang dila niya. Zarina is part of my team too kaya asahan mong hindi siya full-time designer mo. Kung may problema ka dahil hindi niya natatapos ang mga trabaho niya, ako ang kausapin mo. Seryoso at blankong saad ni Owen. Mabilis namang tumango si Gary. Yes sir, pasensya na po dahil hindi ko alam na may ibang trabaho pa pala si Miss Jimenez. Sa susunod na maririnig ko pa na pinpagalitan mo si Zarina o kapag nalaman ko na pinapagalitan mo pa rin siya, ikaw ang ipapaalis ko sa trabaho mo. Natakot naman si Gary sa pagbabanta ni Owen kaya mabilis siyang tumango. Bakit ka ba nangingialam? Kumpanya mo ba to para takutin ang mga empleyado? Wika ni Zarina sa kanya iniwan ang mga ito. Napakunot naman ang noo ni Owen dahil tinulungan niya na nga si Zarina para hindi mapagalitan, siya pa rin ang masama. Ganyan ka ba talaga magpasalamat? Ani ni Owen nang sundan niya si Zarina. Ano bang dapat kong ipagpasalamat sa'yo? Kung hindi mo lang sana ako isinama sa project nyo na yan, makakapag-focus ako sa pagdedesign ko. Nakikita mo naman na wala akong naitutulong sa meeting nyo. Inis niyang sagot habang patuloy ang paglalakad niya. Kapag ba si Tyrone ang inutusan ni Lolo sa trabaho na to at isinama ka rin niya sa team niya, magagalit ka rin ba ng ganito sa kanya o matutuwa ka? Inis na hinarap ni Zarina si Owen, hindi ako magagalit, alam mo kung bakit. Dahil mas maiintindihan niya ako kesa sayo. Hindi niya ako pahihirapan gaya ng ginagawa mo. Magkaibang-magkaiba kayo ni Tyrone kahit nasa iisang bloodline kayo. Hindi ko maintindihan kung may nagawa ba akong kasalanan sa'yo para gawin mo sa akin to. Kung gusto mo lang namang asarin ang pinsan mo, nakakaawa ka, babae lang pala ang kaya mong labanan. Hindi niya na mapigil ang saad saka siya umalis at bumalik na sa conference room. Naiwan naman si Owen at napapaigting ang panga dahil sa sinabi ni Zarina. Masyado siyang namemersonal. Damn! Inis na yuzel ni Owen, kinakalma ang sarili. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Gusto niyang asarin ang asawa ng pinsan niya pero bakit parang siya ang naaasar ngayon? Talagang ipinagkumpara pa silang dalawa. Natapos na ang maghapon na yun, hinihintay na lang ni Zarina si Tyrone na sunduin siya. Nang makalipas ang 10 minuto matapos ang uwian ay tinawagan niya na ito dahil baka hindi niya na naman napapansin ang oras. Samantala naman, wala naman talaga sanang balak magpakalasing si Tyrone pero hindi niya napigilan ang sarili niya dahil habang tumatagal pakiramdam niya lalong sumasarap ang alak. Umuwi na tayo anak. Sigaw ni Melanie nang malaman niyang nasa bar na naman ang anak niya at lasing. No, let me go. Pagwawala ni Tyrone. Hindi na alam ni Melanie ang gagawin niya sa anak niya. Kasama na rin nila si Iris at Matthew pero maging ang mga ito ay walang magawa sa pagwawala ni Tyrone. Hindi nila alam kung paano ito pakakalmahin. Hinilot ni Melanie ang sentido niya. Oras na gumawa ng gulo si Tyrone sa bar at nakarating ito kay chairman siguradong lalong sisabog ang galit nito. Binitiwan na ni Melanie ang anak niya at hinayaan itong bumalik sa upuan. Hihintayin na lang siguro nilang makatulog ito bago nila iuwi. Nang mapansin ni Melanie ang cellphone ng anak niya at natawag si Zarina ay sinagot niya ito. Papunta ka na ba rito? Tanong ni Zarina. Tyrone is in the bar, pwede bang puntahan mo siya rito? Saad ni Melanie. Nagtataka man si Zarina kung bakit nasa bar na naman si Tyrone ay pinuntahan niya na ito. Sumakay na lang siya ng taxi para makarating. Tyrone ano ba? Papatayin mo ba ang sarili mo? Sigaw ni Matthew nang mabasag ni Tyrone ang baso sa higpit ng pagkakahawak niya. Dir-diretsyong tumulo ang mga dugo niya dahil sa sugat na natamo niya. Oh my gosh, anak! Ano bang ginagawa mo? Umuwi na tayo para magamot natin ang sugat mo at nang makapagpahinga ka na rin.
Ano na naman ba kasing nangyari? Bakit ba nagpunta ka na naman dito at nagpakalasing, ha? Tandang padamdam panipik. Muling hinawakan ni Melanie ang anak niya at hinihila na ito pauwi pero hindi sinasadyang nat-ambush siya sa sahig nang alisin ni Tyrone ang pagkakahawak niya sa braso nito. Gago ka talaga, Tyrone. Wala na sa lugar ang pagwawala mo. Inis ng saad ni Iris. Hinawakan na ni Iris at Matthew si Tyrone sa magkabilang braso para sa pilitan na itong isama pauwi pero nagwawala si Tyrone. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak sa kanya ng mga kaibigan niya. Bitiwan niyo ako dahil uuwi lang ako ng mag-isa. Sigaw ni Tyrone. Tyrone. Lahat sila ay napahinto nang marinig nila ang malakas na sigaw ni Zarina. Namumula ang mga mata ni Tyrone na nakatingin kay Zarina. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Tanong ni Zarina nang makalapit siya rito. Napansin niya na rin ang dugo sa palad ni Tyrone. Ipapahiya mo ba talaga ang sarili mo sa lugar na to? Pahihirapan mo pa ba ang mga kaibigan mo bago ka umuwi? Kalmadong saad ni Zarina. Inalis ni Zarina ang pagkakahawak ni Iris at Matthew sa braso ni Tyrone. Hindi naman nagwala si Tyrone dahil kunot-noo lang siyang nakatingin kay Zarina. Umuwi na tayo, please. Pakiusap ni Zarina. Hindi alam ni Tyrone pero tila ba isang musika sa pandinig niya ang mahinahon na boses ni Zarina. Kumakalma siya sa mahinahon at kalmadong boses. Kahit na mabigat si Tyrone ay inalalayan ni Zarina na maglakad ito. Sumama naman si Tyrone kaya nakahinga ng maluwag si Melanie at ang mga kaibigan nito. Kanina pa ako naghihintay sa pagsundo mo sa akin tapos malalaman kong nandito ka pala at lasing na lasing. Palagi mo na lang ba akong paghihintayin? Kung ganito ang palagi mong gagawin sa akin, gagamitin ko na lang ang sasakyan ko. Panenermo ni Zarina pero nananatiling kalmado ang boses niya. Nakasunod naman si Melanie, nagtataka siya kung paanong nagagawa ni Zarina na pakalmayan ang anak niya. Sa tuwing nalalasing si Tyrone at nagwawala ito, walang nakakapagpakalma sa kanya. Kailangan pa nilang hintayin na makatulog siya bago nila ito maiuwi. Iniisip niya kung ano na naman bang sinabi ni Chairman sa anak niya, kung ano na naman ang dahilan para mapag-alitan si Tyrone. Malaki ang trauma ni Tyrone sa galit ni Chairman dahil simula bata pa lang si Tyrone, gusto ni Chairman na perfect ito, hindi nakakagawa ng kahit anong pagkakamali. Ako na ang magdadrive iha, samahan mo na siyang sumakay sa likod. Saad ni Melanie kay Zarina na sinunod naman ni Zarina. Nagpaalam na si Melanie sa mga kaibigan ng anak niya saka sila umalis. Habang nasa biyahe sila ay tinakpan ni Zarina ng tisyo ang sugat ni Tyrone para tumigil ito sa pagdurugo. Salubong pa rin ang mga kilay ni Tyrone habang nakatitig siya kay Zarina. Gusto mo bang putulin ang kamay mo? Sa susunod matalim na kutsilyo na ang gamitin mo. Hindi kasi sapat ang bote lang, sarkastikong wika ni Zarina. Napapangisi naman si Tyrone dahil sa pagiging sarkastiko ni Zarina. Alam niyang galit si Zarina pero kalmado pa rin ang boses nito. Huwag ka munang matutulog, hindi ka namin kayang buhatin papasok ng bahay. Ani pa ni Zarina. Napapabuntong hininga na lang si Tyrone at hinayaan na lang si Zarina na magsalita ng magsalita as long as hindi ito nagagalit o sumisigaw. Nang makarating na sila sa bahay nila ay nakaalalay pa rin si Zarina kay Tyrone hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Nahiga na si Tyrone sa sofa habang si Zarina naman ay inalis na ang sapatos at coat ni Tyrone sa kasyanangguha ng mainit na tubig at towel para ipunas sa mukha ni Tyrone. Nakasunod lang naman ang mga mata ni Melanie sa bawat galaw ni Zarina. Si Zarina na ba talaga ang babaeng makakapagpakalma sa anak niya? Ouch! Shit! That hurt! Reklamo ni Tyrone nang buhusan ni Zarina ng alkohol ang kamay niya. Masakit pala pero bakit binasag mo yung baso? Magrereklamo ka. Gusto mo dagdagan ko pa sa kabila? You bitch. Iyon na lang ang nasabi ni Tyrone. Pinagpatuloy naman ni Zarina ang panggagamot sa sugat ni Tyrone hanggang sa makatulog na ito.